Matapos ang naging panalo ni Mash laban sa leader ng Magia Lupus at makuha ang lahat ng mga barya ng Lang Dormitory, ang kanilang tsansa sa pagiging isang Divine Visionaries ay mas lalo pang tumaas. Gayunpaman, may isang problema ang ngayong kinakaharap ng ating bida, dahil ang chismis na hindi siya marunong gumamit ng magic, ay kumalat na sa buong paaralan. Dahil dito ay may mga lumalapit kay Mash upang igisa siya sa Senado, ngunit ang kanyang kaibigan tulad ni Finn ay palaging andyan upang siya ay protektahan. At dahil ayaw pa rin tumigil ni Boy Kulot, biglang dumating si Lance at pinatahimik ito gamit ang gravity magic. Dumating din si Lemon kasama si Dot, na parang naging mommy dahil sa dami ng natamong sugat. Pumunta sila sa isang dorm upang ipagdiwang ang kanilang pagkapanalo laban sa Lang Dormitory, subalit si Finn ay nagtataka, dahil bakit daw pati ang kanilang mga kinalaban na mahilig sa Barbie ay kasama nilang magdidiwang, at ready pa itong makipag-party. Subalit ang bawat isa sa party ay nagkaroon ng kanya-kanyang trip, may mga bano na naglalaro ng baraha, ang iba naman ay hinihigop ang pagkain upang kumain, at meron pang nakikikain kahit hindi naman imbitado. Matapos ang messy na party, kinausap ni Abyss si Mash na target siya ng isa sa mga notorious na sindikato ng Magic Realm, na si Innocent Zero. Inihayag din ni Abyss na si Abel ay hindi talaga tunay na 3-liner mage, kundi isa lamang itong artificial 3-line na ibinigay ni Innocent Zero, noong minsan na nakipag-deal ito upang makakuha ng dagdag na kapangyarihan para makakuha pa ng maraming mga barya. Bukod sa paparusahan sila ni Innocent Zero dahil sa naging kapalpakan nila, pinaalalahanan ni Abyss si Mash na maging maingat, dahil nakatutok din sa kanya ito. Matapos ang kanilang usapan, biglang may isang kwago ang dumating at nagbigay ng isang liham para kay Mash. Kinabukasan, ipinatawag ang bida ng Bureau of Magic upang talakayin ang kanyang kasalanan, dahil sa pagtatago ng katotohanan tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahang gumamit ng mahika. Subalit may nakisabat na isang Divine Visionary na nagngangalang Rio Grants, na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging patas sa akademya, at hinimok si Mash na ibigay ang lahat para makakuha ng suporta mula sa lahat. Kaya binato niya ang isang kandila, at hinamon si Mash na sindihan ito ng hindi hinahawakan. Habang ang kalbong minister ay nangangamba dahil hindi nga marunong gumamit ng mahika, ay biglang inilabas ni Mash ang kanyang wand at kiniskis ito sa sahig ng napakabilis, na nagdulot ng maikling sunog sa paligid. Ikinagulat ng kalbong minister nang magawang masindihan ni Mash ang kandila nang hindi gumagamit ng magic, habang sinabi niya kay Rio na kukunin niya ang suporta ng mga tao gamit ang kanyang kamao. Subalit matapos magpasikat ni Mash ay bigla siyang inatake gamit ang buhangin, kung saan kasabay nito ang pagdating ng ilang Divine Visionaries, na pinamumunuan ni Orter Madel. Habang sinasabi nito na kailangan mamatay ni Mash bilang parusa dahil sa kawalan ng kakayahan pagdating sa mahika, bigla naman kinontrol ni Innocent Zero ang kalbong minister, at ipinaalam sa kanila na pagmamayari nila ang bida at hindi pwedeng patayin. Ipinaalam nito na may itinanim siyang magi-parasite sa batok ng kalbo, na sumisipsip ng mana hanggang sa mamatay ang biktima. Dahil walang sinumang visionaries ang makakahawak dito, tinanggal lamang ito ni Mash ngunit bigla itong pumasok sa kanyang bibig. Ngunit ikinagulantang nila nang isuka ito ni Mash at tinali ito na parang dog balon, gamit lamang ang kanyang dila. At kahit na iligtas ni Mash ang buhay ng matanda, ay sinabi ni Orter na kailangan pa din niyang pagbayaran ang kanyang kasalanan at sumama sa kanila. Subalit nang tumanggi si Mash na sumama, ay mabilis na tumungo si Orter sa kanyang likuran upang siya ay tapusin, ngunit pinigilan lamang ito ni Rio. Bago pa man sila mapunta sa mainit na argumento, ay pinigilan sila ni Rain kasama si Mr. Wahlberg. Narito ang headmaster upang makiusap na ipagpaliban ang hatol kay Mash, dahil sa posibilidad na maaari silang dalhin ng bida patungo kay Innocent Zero. Subalit sa kabila ng pakiusap ng dating Divine Visionary na kayang sumabay kay Innocent Zero, nananatili si Orter sa kanyang desisyon na bigyan ng parusa si Mash. Kaya inalis ng headmaster ang kanyang sumbalilo at yumuko sa harap ng mga Divine Visionaries, at nananawagan na bigyan ng pagkakataon ang bida. Habang si Rain ay lumuhod at nakiusap na din na si Mash ay maaaring pagkatiwalaan, nagising ang kalbong minister at binanggit ang ginawang pagligtas sa kanya ng bida, bilang dahilan upang ipagpaliban ang parusa. Sa wakas ay sumang-ayon din si Orter ngunit nagtakda ng ilang kondisyon na dapat sundin ni Mash, mula sa kanilang pagiging isang tauhan, hanggang sa pagiging isang kandidato para sa Divine Visionary ngayong taon.
Tinanggap naman ni Mash ang mga kondisyon ni Orter at sinuntok ang sahig bilang pangako, na tatalunin niya si Innocent Zero gamit ang kanyang kamao. Nang makabalik si Mash sa kanilang dorm ay sinabi niya ang nangyari sa kanyang mga tropa, kaya nagdesisyon silang gumala. Pumunta sila sa palengke at nakita nila ang isang koala dart game, na ang sipon nito ang nagsisilbing dart. Nang subukan ito ni Mash at imbis na sa board ito tumama, ay sapul ang noo ni Dot. Kaya nang subukan ito ni Dot at sinadyang gumanti kay Mash, ay sinubmission siya nito. Pumunta din sila sa isang tindahan upang bumili ng bagong wand, para sa paparating na Divine Visionary exam. Sinalubong sila ng may-ari nito na nagbahagi ng malalim na kaalaman tungkol sa mga wand at mahika ng bawat isa. Kaya nang subukan ito ni Finn ay nakuha niya ang angkop na wand para sa kanyang magic, habang si Lance naman na isang double liner, ay nakakuha ng mas malupit na wand. Sa kabila ng walang mahika, sinubukan pa rin ito ni Mash at napansin niya ang isang kakaibang wand na nakabaon sa sahig. Sinabi ng may-ari na walang sino man ang nakakabuhat nito sa loob ng mga siglo dahil sa sobrang bigat, maging pisikal man o sa pamamagitan ng mahika. Kaya nang mag-react ang dalawa na dapat hindi na sinabi, ay madali lamang itong binuhat ni Mash, na pati ang tubo ng nawasa ay nadali. At dahil hindi makapaniwala ang may-ari, ay ibinigay na lamang sa kanya ng libre ang wand. Kalaunan, ay dumating din ang iba pa nilang mga tropa at tinapos nila ang buong araw ng masayang magkakasama, na kahit si Mash ay ngayon lamang natuwa, at sinabihan ang lahat na gawin nila ulit ito sa ibang pagkakataon. Samantala, nakipagkita naman si Orter sa leader ng Orca Dorm na si Margaret Macaron. Dahil hindi natuwa si Orter sa naging desisyon ni Wahlberg na ipagpaliban ang parusa kay Mash, inutusan niya ang bakla na tiyakin na hindi makakalahok si Mash sa darating na Divine Visionary exam. Subalit nang sabihin ni Macaron na hindi daw siya pumapatol sa pipitsugin, sinagot siya ni Orter na tinalo ni Mash si Abel na hindi gumagamit ng magic. Nashock ang bakla sa kanyang narinig at bigla itong tumugtog ng tempura ni Carlo sa kanyang piano, at sinabing dumating na ang tagsibol. At dahil malapit na ang pagsusulit, bumisita muna si Mash sa kanyang ama habang kasama ang kanyang mga kaibigan. Sobrang natutuwa si Regro para sa kanyang anak dahil sa hindi niya akalain na magkakaroon ito ng mga kaibigan, ay magkakaroon pa ito ng future fiancé. Kaya kahit daw nakahanap si Mash ng mga kaibigan na kasing abnoy nito, ay sobrang saya ni Master Button sa kanyang anak at umaasang mananatili ito habang buhay. Subalit habang walang kamalay-malay ang bida, si Macaron at ang dalawang parlorista nito ay papunta na sa kanilang bahay upang siya ay wasakin. Ngunit sa hindi nila inaasahan, biglang umulan ng napakaraming espada, na nagmula sa leader ng Adler Dorm na si Rain Ames, na may planong kalabanin ang tatlo upang protektahan si Mash. Habang nasisiyahan si Macaron dahil hindi lamang si Mash kundi pati si Rain ay kanyang kakalabanin, bigla nitong nilabas ang kanyang piano at nagsimula ulit itong tumugtog. Kaya habang masaya ang bakla sa pagtugtog at tumitirik-tirik pa ang mga mata nito, ang kanyang kalaban at mga kasama ay hindi alam kung anong nangyayari. Matapos ito tumugtog ng dilat ang mga mata, ipinaliwanag niya kay Rain ang mga pagkakaiba sa kanilang pananaw at pamamaraan. Kaya nang ilabas na nila ang kanilang mga wand, ay ito na ang hudyat ng simula ng kanilang laban. Samantala, habang naglalaban ang dalawa, ay busy naman sa paglalaro ng board game ang mga bida. Habang ang lahat maliban kay Finn ay nakakaranas ng pagkabuang sa paglalaro ng board game, naalala nito ang sinabi sa kanya ni Regro na umaasang mapapanatili ni Mash ang magandang ugnayan sa kanyang mga kaibigan, kung saan naniniwala siya at nangakong tutulungan niya ang bida. Samantala, nakakuha naman ng kalamangan si Macaron nang mag-cast ito ng mga musical note bomb sa paligid ni Rain, nalilikha ng pagsabog kapag ang kalaban ay nag-cast ng spell. Sa gitna ng laban, ibinahagi ni Macaron ang kanyang kahibangan sa pananabik at kung paano niya kamuhian ang kahit anong uri ng pagkabagot, kung saan tinawag niyang boring si Rain dahil sa pakikialam nito sa ibang tao. Subalit bigla na lamang tumaas ang kapangyarihan ni Rain, kung saan sa isang pag-uusap ni Wahlberg at ng isang kulot na nakatalikod, sinabi ng headmaster na marami ng mag-aaral ang naging double-liner magic sa paaralan, ngunit ang magkaroon ng 3 linya sa mukha tulad ni Rain, ay bihirang mangyari. Samantala, nang maumay na si Mash sa kakalaro ng board game, ay nagpa siya muna siyang lumabas ng bahay at kumaripas ng takbo.
Iniisip tuloy ng kanyang mga kaibigan na umalis si Mash dahil palagi itong talo sa laro, ngunit ang totoo ay pumunta lamang ito sa malayo, para kainin ang kanyang sobrang laking cream puff. Napadpad si Mash kung saan naglalaban ang dalawa, at narinig na pinagtatanggol siya ni Rain. Subalit si Macaron ay walang pakialam sa pinaglalaban ni Rain, kung saan sa tulong ng kanyang mga kasama, ay nagpakawala sila ng malakas na orchestra attack, upang mapilitan si Rain na mag-cast ng magic. Ngunit ayon sa patuloy na paliwanag ng Headmaster, bukod sa kayang ilabas ng mga 3-liner magic user ang tunay na anyo ng isang wand, ang kanilang kapangyarihan ay nagbibigay daan sa kanila na tawagin ang lakas ng isang Diyos. Sa isang iglap, na-cancel lahat ni Rain ang spell ni Macaron at ang kanyang wand ay nagbago ng anyo, habang nag-cast siya ng spell na tinawag na Black Partisan, na lumikha ng malakas na pagsabog at gumawa ng mahabang butas sa lupa. Lumabas naman si Mash mula sa kakahuyan upang magpasalamat sa kanyang senpai, habang ang sagot lamang ni Rain ay pagbutihan niya sa paparating na selection exam. Samantala, ipinakita naman na nakaligtas si Macaron, karga ang kanyang mga walang malay niyang kasama. Habang nagtamo ito ng maliit na sugat, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na huwag mag-alala sa kanilang pagkatalo. Dahil kinabukasan na ang pagsusulit, ang pakiramdam ng buong grupo ay naghalo-halo na, mayroong hindi na makapaghintay, may sobrang tensyonado, at mayroon pang hindi makatulog sa sobrang panik. Habang si Mash, ay nagkaroon muna na maikling madamdaming pag-uusap mula sa kanyang ama, bago ang kinabukasang exam. Ang proseso ng pagsusulit ay nahahati sa 3 yugto, una ay pag-angkin ng mga barya, pangalawa ang visionary exam, at ang pangatlo ay ang visionary final exam. Matapos ipakita ang iba pang 12 kandidato para sa pagsusulit, nakasalubong naman ni Mash si Orter na hindi masaya sa pagsali niya sa exam. Subalit bilang sagot, ipinakita lamang ni Mash ang kanyang mga muscle friends at may kanya-kanya pa itong mga pangalan, habang naglakad patungo kay Orter at nangakong tatalunin niya ito sa hinaharap. At dahil kumalat ang chismis na wala siyang kakayahan gumamit ng magic, ay sinalubong si Mash ng puro sigaw mula sa mga manonood, at sinasabing umuwi na siya. Gayunpaman, ibinigay na ng announcer ang unang yugto ng exam na magiging isang survival match, kung saan kailangan nilang hanapin ang isang susi, habang makikipaglaban sa mga kambing na macho. Matapos ipakilala ang mga magiging kalahok para sa Second Divine Visionary Exam, ang qualifying round na tinatawag na The Dervant's Hunt ay nagsimula na. Habang kailangan nilang makuha ang isang susi na nakatago sa isang lobo upang makalabas sa pinto, kailangan din nila itong gawin ng hindi nasasagupa ang 3 mga matsyong kambing. Nang dalhin na ang lahat ng kalahok sa gubat upang simulan na ang kanilang paghahanap, agad na nakaharap ng isang extra ang halimaw, subalit dahil nakalimutan sabihin ng announcer na immune pala ang mga kambing sa magic, ay ito ang unang bumagsak sa pagsusulit. Kaya habang ang iba ay nag-iisip na ng kanilang mga strategy, iminungkahi ng announcer na itoon na lamang nila ang kanilang pagsisikap sa pagtakas at paghahanap ng susi. Gayunpaman, sinuntok lamang ni Mash ang halimaw sa sikmura na halos mamilipit ito sa sakit, na ikinagulat naman ang lahat ng nanonood. Subalit nang agad itong tumayo dahil may instant regeneration pala ang halimaw, ay biglang tumakbo ang loko. Subalit habang tumatakbo si Mash ay unti-unti siyang lumiliit na kasing liit ng langgam, hanggang sa hindi na siya makita ng halimaw. Tinulungan pala siya ng isang kalahok na makatakas sa halimaw gamit ang isang spell, habang bumalik naman sila sa normal at nagpasalamat si Mash sa pagtulong nito. Nais pala ng lalaki na magtulungan silang dalawa upang pareho nilang matapos ang exam, kung saan sumang-ayon naman si Mash at agad silang gumawa ng plano. Habang ang mga kambing ay may sensitibong pandinig, dahan-dahan silang naglakad sa likuran nito, subalit nang biglang metalisod si Mash, buti na lang ay lodi niya si Michael Jackson. Nang matunton nila ang lobo na kanilang hinahanap, napansin nila na may nakakabit ritong pangbomba ng hangin, subalit nang hawakan ito ni Mash ay nagdulot ito ng malakas na ingay, kaya hinabol sila ng kambing. Makalipas ang isa pang plano na hindi pa rin gumana, naisip ng lalaki na sirain nila ang pambomba, ngunit ang susi ay nananatili sa loob ng lobo. Kaya nang napagtanto ng lalaki na kailangan nilang gumamit ng magic upang paputukin ang lobo, ay biglang nakaisip si Mash ng isang plano. Para sa unang bahagi ng kanilang plano, gumamit ang lalaki ng isang magic upang palakihin ang butas ng lobo, habang si Mash ay biglang lumapit at pumorma ng naka-headstand. Habang ang iba ay iniisip na mukha daw itong komedyante,
biglang inikot ni Mash ang kanyang katawan ng sobrang bilis na parang naging trumpo ang ulo, at bumuo ng isang buhawi upang punuin ng hangin ang loob ng lobo hanggang sa ito ay mapuwersang pumutok. Sa wakas ay nakuha na nila Mash ang kanilang unang susi, habang ang iba ay hindi pa din makapaniwala sa kanilang nakita. Samantala, marami pang mga kalahok ang nakakuha na ng susi kabilang sina Dot at Lance, habang si Finn na kanina pang natatakot sa mga halimaw ay wala pa din nakukuhang susi. Buti na lang ay dumating ang kanyang tropa at sinabing tutulungan siyang makakuha nito. Sa kabilang banda, inalok ni Mash ang susi sa kanyang senpai na si Max, ngunit sinabi nito na itago niya na lamang ang susi at tinuro ang labasan. Lumalabas na plano talaga niyang tulungan si Mash sa umpisa pa lamang ng exam, dahil nalaman niya na isang mabait na tao ang bida mula kay Rain. Sinabi ni Max na susunod na lamang siya kapag nakakuha na siya ng susi, habang si Mash ay nagpasya ng umalis at muling nagpasalamat sa kanyang senpai. Subalit ilang sandali lamang matapos umalis si Mash, biglang inatake si Max ng isang kalahok na mula sa Orchid Dorm, na nagngangalang Carpaccio Luoyang. Habang hindi naman ito uurungan ni Max, ilang mga kalahok sa pagsusulit ang nakabalik na mula sa gubat, kabilang si Mash at ang kanyang mga kaibigan. Kaya habang hinihintay nila ang magiging pangsyam na kalahok na lalabas mula sa gubat, biglang dumating si Max at labis itong duguan. Subalit bigla na lamang itong bumagsak, at ang tunay na huling kalahok na nakapag-qualify sa susunod na pagsusulit, ay walang iba kundi si Carpaccio. Bigla nitong tinapakan ang ulo ni Max habang tinatawag niya itong isang mahinang nilalang na hindi naman nagustuhan ni Mash at pinapatigil ang mayabang na kalahok. Dahil doon ay kinuha ni Carpaccio ang inalok na tubig ng isang babae at bigla itong tinapon sa mukha ng bida. Ngunit nagawa itong seluhin ni Mash sabay nagtimpla ng protein shake para sa kanyang pang-alas-3 na food workout. Medyo nainis si Carpaccio sa ginawang pangangailam sa kanya ni Mash, subalit bago pa man mag-init ang dalawa ay inawat na sila ng announcer, dahil ipapakilala na nito ang magiging sunod na yugto ng pagsusulit, na tinatawag na The Life Crystal. Habang hinati ang lahat ng kalahok sa 3 grupo, ang bawat kalahok ay makakakuha ng tigi-isang crystal, na kailangan nilang protektahan mula sa paghuwasak ng ibang grupo. Kaya habang nag-aalala si Finn kay Lance dahil hindi nila ito naging kagrupo, nag-aalala din siya na kapag nabasag ang 3 kristal na hawak nila, sila ay paniguradong disqualified. At nangyari na nga ang kanyang kinakatakutan, nang parehong mabitawan ni Mash at Dot ang kanilang mga kristal, na kanyang kinabuang. Ngunit nang sabihin ni Dot na poprotektahan na lamang nila ang kanyang kristal, agad na napagtanto ni Finn na hanggat kasama niya ang dalawa, ay wala dapat siyang ipag-alala. Subalit nang dalhin na ang lahat ng kalahok sa lugar ng pagsusulit at nagtatapos sa magkakahiwalay na mga lokasyon, biglang napaiyak si Finn dahil hindi niya kasama ang dalawa. Habang ang dalawa ay napagtanto na kailangan nilang hanapin si Finn, nagpatuloy naman si Finn sa paglalakad na may planong protektahan ang kanilang nag-iisang kristal, upang maiwasan ang kanilang diskwalipikasyon. Ngunit sa kasamaang palad, nakasalubong ni Finn si Carpaccio at nakitang may pinahihirapan itong isang kalahok. Kaya matapos nitong tapusin ang isang kalahok at wasakin ang kristal nito, agad na nagtago si Finn at tinoon sa kanyang isipan na isa siyang pader, upang hindi siya mapansin ni Carpaccio. Nang muling tignan ulit ni Finn si Carpaccio ay wala na ito sa kinatatayuan nito, subalit bigla na lamang itong lumitaw sa kanyang likuran at nagsummon ng isang diyosa. Nakilala ni Carpaccio si Finn bilang isang mahinang mag-aaral, kaya nagtataka siya kung paano ito naging kandidato. Inutos nito kay Finn na ibigay na lamang sa kanya ang kristal kung ayaw niyang masaktan, ngunit tumanggi ang bida dahil alam niyang dito nakasalalay ang future ni Mash. Subalit bago pa man siya umatake ay bigla na lamang dumugo ang kanyang katawan, habang binalaan siya ni Carpaccio na huwag nang lumaban, dahil magagaya lamang siya sa naunang biktima nito. Gayunpaman, hindi sumuko si Finn at nagkunwari siyang nagcast ng isang spell, upang ma-distract niya ang kalaban at magawang makatakbo. Kaya nang subukan sumunod sa kanya ni Carpaccio, ay bigla itong ginamitan ni Finn ng isang location switch type magic, kung saan pinagpalit niya ang lokasyon nito sa unang kalahok nitong tinalo. Subalit habang tumatakbo si Finn, ay biglang sinugatan ni Carpaccio ang kanyang kaliwang binti, dahilan upang siya ay maabutin nito. Dito na pinahirapan ng husto ni Carpaccio ang walang laban na si Finn, subalit hindi pa din siya sumuko at ipinahayag na hindi niya magagawang talikuran ang kanyang mga kaibigan. Sinubukan niyang lumaban subalit hindi siya tumama, habang muli siyang inatake ni Carpaccio, at nagbanta na tatapusin na ang kanyang buhay.
Kaya habang akala ng lahat ay makakasaksi na sila ng isang pagpatay, ay biglang dumating si Mash at binasag ang ulo ni Carpaccio sa pader. Nagpasalamat si Mash kay Finn dahil sa ginawa nitong pagprotekta sa kristal at humingi ng paumanhin sa kanyang pagiging late. Subalit bigla na lamang nagsimulang magdugo ang ulo ni Mash, kung saan sinabi ng naka-recover na Carpaccio na hindi siya nakakaramdam ng sakit dahil sa kanyang wand. Nang muling umatake si Mash ay bumalik lamang sa kanya ang kanyang atake, kung saan sinabi ni Carpaccio na wala itong saysay, dahil inililipat ng kanyang wand ang pinsala sa kanyang kalaban, habang ang kanyang sugat ay naghihilom. Dagdag pa nito, lahat ng sakit na kanyang nararamdaman ay inaabsorb ng kanyang wand na isa sa mga Master Cane, kung saan kahit gaano pa niya na nais maramdaman ang sakit, ay alam niyang hindi ito kayang iparanas sa kanya ng bida. Muling sinubukan ni Mash na umatake ng paulit-ulit, subalit lahat ng ito ay bumabalik lamang sa kanya, habang walang kwenta ito para kay Carpaccio. Sinabi nito kay Mash na tanggapin na lamang niya ang kanyang kapalaran, dahil naniniwala siya na ang tadhana ng isang tao ay natutukoy sa kanilang likas na kakayahan, katulad ni Finn na isang likas na mahina at umaasa lamang na protektahan ng iba. Inamin naman ni Mash na talagang mahina si Finn, subalit pinuri niya ang tapang ng kanyang kaibigan sa ginawa nitong pagprotekta sa kristal, kahit alam nitong hindi nito kayang pantayan ang kalaban. Kaya nang sabihin ni Mash kay Carpaccio na hindi niya papayagan na maliitin niya ang kanyang kaibigan, ay muli siyang bumato ng napakaraming suntok, na may planong i-push sa limit ang healing powers ni Carpaccio. Kaya habang iniisip ni Carpaccio na wala pa rin itong kwenta, bigla niyang ikinagulat ng magkaroon ng crack ang mukha ng goddess statue, hanggang sa hindi na nito makayanin indahin ang lahat ng pinsala at tuluyan ng masira ang mukha nito. Nang sabihin ni Carpaccio na ito ang unang beses na nangyari ito sa goddess statue, biglang lumabas ang tunay na itsura nito, na parang yung nag-aalok ng 150 sa kanto. Nagsimulang bumato ng mga malalaking ineksyon ang goddess statue habang sinamahan pa ito ng pag-atake ni Carpaccio, subalit si Mash ay hindi natitinag at madali lamang na iniwasan ang lahat ng pag-atake. Kaya matapos ang pag-atake ni Carpaccio, ay bigla naman inilabas ni Mash ang kanyang iron wand at hinulma ito gamit ang kanyang kamay upang maging isang tennis racket. Habang ikinagulat ito ng mga manonood, naglabas din siya ng isang bola at hinampas ito ng napakalakas, patungo sa nabasag na armor ng goddess statue. Lalo pang nagulat ang mga manonood, nang gawin ito ni Mash ng paulit-ulit habang iniiwasan ang mga binabatong ineksyon ng goddess statue. Kaya nang hindi na nito kayang indahin pa ang lahat ng pinsalang tinatanggap nito, tinapos na ito ni Mash sa isang napakalakas na atake at tuluyan na itong sumabog. Habang hindi makapaniwala si Finn lalo na si Carpaccio, hinampas ito ni Mash ng raketa sa ulo at bagsak ang loko. Ngayon ay naramdaman na ni Carpaccio ang sakit sa unang pagkakataon, kung saan napagtanto niya na ito pala ay isang nakakatakot na karanasan. Kinilala niya ang kanyang pagkakamali pagdating kay Finn, dahil kung ikukumpara pagdating sa lakas ng loob, siya ay walang binatbat rito. Samantala, minaliit naman ni Macaron ang dalawang kalahok na kung ikukumpara daw ang kanilang mga lakas sa musical note, ito ay mga masyadong mababa. Kaya nang iutos niya na ibigay na lamang nila ang kanilang mga kristal at sumuko, hindi pumayag ang dalawang kalahok at pinagsama nila ang kanilang spell upang umatake. Ngunit madali lamang na binasag ni Macaron ang kanilang pinagsamang atake, gamit ang kanyang malakas na musical spell. Sa huli ay wala din sila mga nagawa at winasak ni Macaron ang kanilang nag-iisang kristal. Ngunit sa hindi inaasahang pag-atras ng isa pang koponan, maagang natapos ang pagsusulit na labis na ikinagulat ni Dot, dahil nakapasa siya ng wala man lang ginawa. Subalit bigla na lamang tumahimik ang buong arena sa biglaang pagpasok ni Macaron, dahil makikita na nilang magseryoso ang mga kalahok sa susunod na yugto ng pagsusulit. Samantala, ang pinuno ng Magic Talent Administration na nagngangalang Caldo, ay kinausap si Headmaster Wahlberg tungkol sa maliit na tsansa ni Mash na maging Divine Visionary, dahil kasali si Macaron ngayong taon. Habang alam naman nila kung bakit naging Divine Visionary si Rain noong nakaraang taon, ay dahil hindi sumali si Macaron sa pagsusulit. Gayunpaman, naniniwala pa din ang Headmaster sa kakayahan ni Mash, subalit si Caldo ay may pag-aalinlangan pa rin sa bida. Dahil sa ginawa namang pagpapahiya sa kanya ni Mash, hiniling ng kasamahan ni Macaron na ipaghiganti siya rito, ngunit ikinagalit lamang ito ng kalbo dahil ayaw nitong may makialam. Habang ipinaabot niya rin ito kay Orter, nangako naman ito sa kanya na hindi ito mangingialam, basta't gagawin niya ng maayos ang kanyang trabaho.
Samantala, habang ang mga bida ay may mga sarili na namang mundo at nahihirapan na namang intindihin ang mga ito ni Finn, bigla na lamang lumitaw si Caldo na ikinagulat ng lahat. Habang naroon si Caldo upang subukan ang galing ni Mash sa pamamagitan ng isang laro, agad itong tinanggihan ni Mash. Subalit nang sabihin nito ang kanyang posisyon at may awtoridad na aprobahan ang magiging Divine Visionary, agad na nagbago ang isip ni Mash at tinanggap ang hamon nito. At bago sila magsimula, sinabi ni Caldo na kapag nanalo si Mash, siya ay makakakuha ng pabor sa pagsusulit. Habang ang kanilang magiging laro ay tinatawag na If You Look You Lose, kailangan manatili ni Mash sa loob ng isang bilog habang bumibilang si Caldo mula sa 3 pababa, na hindi tumitingin sa direksyon na ituturo nito pagkatapos bumilang. At kapag naipasa ni Mash ang 3 round, siya ang tatanghalin na panalo. Para sa unang round, tinuro ni Caldo ang itaas, subalit may atake na lumabas sa ibaba na nagawa namang iwasan ni Mash, habang nakatingin sa kaliwa. Para naman sa ikalawang round, tinuro ni Caldo ang 2 direksyon at naglabas ng 2 atake, subalit sinangga ito ni Mash gamit ang kanyang kamao habang nakatingin sa ibaba. Dahil napahanga ni Mash si Baldo, ay ginamit na nito ang kanyang espada na may itim na apoy, na may kakayahan na sunugin ang kahit anong bagay. Tinuro nito ang 3 direksyon at saka umatake, habang nagagawa naman itong iwasan lahat ni Mash na hindi lumalabas sa bilog. Hanggang sa nagawang payukuin ni Caldo si Mash at sinamantala ang pagkakataon na umatake sa ilalim, ngunit tinanim niya ang kanyang mga paa sa sahig at tumalon na kasama ang bilog, habang nakatingin pa rin sa ibaba. Subalit nang biglang kunin ng Quago ang cream puff ni Mash ay napatingin siya sa kanan, dahilan ng kanyang pagkatalo. Sa huli ay sinabi ni Caldo na hindi yun counted, subalit nagpa siya ang lalaki na gawing draw ang laban, habang sinabihan si Mash na mahihirapan siyang talunin si Macaron sa kanyang kasalukuyang antas. Gayunpaman, kahit hindi malinaw kay Caldo kung ano ang nagtutulak kay Mash upang maging isang Divine Visionary, umaasa siya na balang araw ay maaabot din ni Mash ang kanilang antas. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula na din ang huling pagsusulit. Habang ito ay magiging isang one-on-one fight, ang mananalo ay tiyak na matutukoy kapag hindi na kayang magpatuloy pa ng kanilang kalaban, o hanggang sumuko na ito. Habang ang unang laban ay sa pagitan ni Mash at ni Macaron, nagpa siya muna ang 2 kalahok na kainin ang kani-kanilang paboritong pagkain bago magsimula ang laban. Subalit napansin ni Mash na nanggigigil si Macaron sa paglalagay ng sauce sa kanyang tempura, kaya napagtanto niya na isa itong takas sa mental at mukhang mapapalaban siya rito. Kaya nang pumorma na ang 2 upang simulan ang kanilang laban, agad na pinaramdam ni Macaron ang kanyang lakas sa buong arena, kung saan sinabi ni Lance na pinaniniwala ang kasing lakas ng isang Divine Visionary. Agad na umatake si Macaron na sinalo ni Mash na parang libero, ngunit dahil kasing bigat ito ng isang bowling ball, ay napa-atras si Mash sa pader. Subalit nang mahawi ang usok ay wala roon si Mash, at bigla na lamang itong lumitaw sa likuran ni Macaron at tumalon ng napakataas sa ere kasama ang kalaban. Pagkatapos ay bumulusok sila pababa at inumpog ni Mash ang ulo ni Macaron sa lupa. Kaya habang ang mga manonood ay iniisip na natalo na ni Mash si Macaron, makikitang hindi man lang ito nasugatan at handa na muling ipagpatuloy ang laban. Samantala, isang lalaki naman ang naglalakbay sa himpapawid kasama ang isang grupo ng mga dragon, at may balak na makita si Mash. Nang magpatuloy ang laban ng 2, nagpakawala si Macaron ng sunod-sunod na atake patungo kay Mash. Nagawang makalapit ni Mash sa likuran ni Macaron, ngunit bigla itong humarap sa kanya at bigla na lamang tumigil sa gagawin sanang counter, dahil napansin itong pinoprotektahan ni Mash ang kanyang cream puff. Matapos kunin ang kanyang pinakamamahal na cream puff, nagpatuloy ang 2 sa pakikipaglaban at gumamit si Macaron ng isang musical spell na hugis kamao. Nang lumusat lamang rito ang suntok ni Mash ay napinsala ang kanyang mga eardrum, sinabi ni Macaron na ang kanyang mga spell ay hindi kaya ng ordinaryong suntok lamang. Nagpatuloy sa pag-atake si Macaron na nagdulot ng internal damage kay Mash, habang ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya. Kaya nang magpasya na si Macaron na tapusin na ang laban, ay naglabas siya ng malalaking gramophone sa buong paligid ni Mash at gumawa ng napakalakas na ingay, na nagdulot ng isang sound wave. Nang inakala ng lahat na tapos na ang laban, napagtanto nila na wala na si Mash sa paligid, habang biglang hinila si Macaron sa ilalim ng lupa at lumabas mula rito ang bida. Lumalabas na upang makaiwas si Mash sa soundwave, ay nagdive siya sa ilalim ng lupa at naghukay ng napakabilis.
Habang hindi pa roon natatapos ang bida, biglang sinipa ni Mash ang ulo ng kalbo na parang bola, at pagkatapos ay sumampa siya sa ibabaw nito at sinimulan magpakawala ng sunod-sunod na mga suntok. Subalit biglang napahinto si Mash, nang maramdaman niyang tila seryoso na si Macaron at nagdesisyon na ipapakita sa kanya ang tunay nitong anyo. Kaya matapos magliwanag ang buong arena, ay matagumpay na nag-transform si Macaron at napahanga niya ang lahat dahil sa kanyang napakabatang hitsura, habang si Mash ay nagulat dahil nagkaroon ito ng buhok. Samantala, habang nagpapapogi si Rio sa salamin, bigla siyang binulabog ng isang ulat na si Innocent Zero ay kumikilos na naman. Habang naniniwala siyang si Mash ang target nito, sinabi niya na itaas ang kanilang seguridad sa buong paaralan at kailangan pigilan nila Orter at Caldo si Innocent Zero, habang hindi pa sila dumarating. Ipinakita ni Macaron ang kanyang bagong kapangyarihan nang biglang mag-teleport ito sa tabi ni Mash at bumulang sa kanya, na nagdulot ng pagbagsak niya sa lupa. Ikaw ba naman sabihin ng Pogi, 150? Nang subukan ni Mash na umatake, ay agad itong nawala at lumipat sa itaas na bahagi ng arena, habang sa isa pang pag-click ng daliri ay agad siyang nakagawa ng atake kay Mash, at ipinaliwanag na siya daw ay naging tunog mismo. Ipinaliwanag ni Caldo, na kung nais tamaan ni Mash si Macaron ay kailangan niyang kumilos na mas mabilis pa sa speed of sound, subalit ito ay napakahirap na gawain. Nang muling tumayo si Mash na nakahawak sa pader, muling naglakbay si Macaron sa speed of sound. Ngunit bago pa man ito maisagawa ang kanyang atake, ay biglang nawala si Mash, at lumitaw sa kanyang likuran na ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag ni Caldo na nagawa itong iwasan ni Mash sa pamamagitan ng paggamit ng mga katangian ng tunog at kanyang mabilis na pakiramdam. Habang hindi nangangamba si Macaron, ikinagulat niya na sa paanong paraan na nalagyan ni Mash ng tartar sauce ang kanyang mga daliri upang hindi siya makagawa ng tunog at makapag-teleport, dahilan upang mapabagsak siya ni Mash gamit ang isang clothesline. Dahil dun ay napahanga ni Mash si Macaron at nagpa siya ng gamitin ang kanyang pinakamalakas na spell, at lumitaw ang isang napakalaking kampanilya sa arena. Habang ang kampana ay magsisimulang tumunog sa buong arena sa loob ng 1 minuto, ang sinumang makakarinig nito ay mawawala ng kakayahan. At ang tanging paraan upang ito ay mapigilan, ay sa pamamagitan ng pagkuha ng wand mula kay Macaron, subalit hindi ito magiging madali dahil kailangan hulihin ni Mash si Macaron, habang naglalakbay ito sa speed of sound. At dahil 10 segundo na lamang ang natitira bago tuluyan ma-activate ang spell, itinanim ni Mash ang kanyang mga kamay sa lupa upang itaob ang malaking parte nito patungo kay Macaron at magawang matrap ito sa pader. Sinamantala ni Mash ang pagkakataon upang sugurin si Macaron, na ngayon ay may 2 paraan na lamang para makatakas, kung sa kanan o sa kaliwa. Nang mahulaan ni Mash ang direksyon kung saan ito tatakbo, nagawa niyang mapigilan at mahila ito gamit lamang ang kanyang hinliliit, at pagkatapos ay agad niyang winasak ang wand dahilan upang tuluyang mapigilan ang spell ni Macaron. Sa huli ay tinanggap ni Macaron ang kanyang pagkatalo at idineklara si Mash bilang ang nanalo sa laban, na maglalapit sa kanya sa isang hakbang patungo sa pagiging isang divine visionary. Subalit bigla na lamang naramdaman ang matinding pressure sa buong arena at nabuo ang isang crack sa langit. Biglang lumitaw rito ang mga kaninang dragon kasama ang 4 na kalalakihan, na pinaniniwalaang ang isa ay si Innocent Zero. Gamit ang kanyang magic, pinahinto niya ang oras para sa lahat ng tao sa arena, bago ito bumaba sa lupa. Hinawakan nito ang mukha ni Mash at nagpahayag ng pag-aalala, habang ibinunyag na si Mash ang kanyang pinakamamahal na anak. Habang narito ang kanyang daddy upang kunin si Mash at maging ganap na itong makumpleto, biglang dumating si Headmaster Wahlberg, na nagawang kontrahin ang time magic at handang protektahan si Mash laban kay Innocent Zero. Sa pagpapatuloy ng series, matapos dumating si Innocent Zero kasama ng kanyang mga tauhan upang kunin si Mash, sinubukan itong pigilan ni Wahlberg at ipinahayag ang kanyang kahandaang isakripisyo ang kanyang sarili, kaysa isuko ang kanyang estudyante na itinuturing bilang liwanag ng kinabukasan. Habang ang isa sa miyembro ng Criminal Crane ay naglakas loob sanang umatake, subalit napatigil ito nang biglang maramdaman ang malakas na presensya ng Headmaster. Ikinatuwa naman ni Innocent Zero ang determinasyon ni Wahlberg, habang ipinapaliwanag na nais niya lamang na makuha ang kanyang anak upang siya ay maging perpektong tao, na may malakas na kapangyarihan at walang kamatayan. Gayunpaman, tinutulan ito ni Wahlberg, at nagsimula silang ilabas ang kanilang mga tunay na lakas, habang kasunod nito ang kani-kanilang mga makapangyarihan na wand.
Nag-summon si Innocent Zero ng mga demons upang patayin lahat ng mga estudyante bukod sa kanyang anak, subalit kinontra naman ni Wahlberg ang naging time freeze ng kalaban upang palayain ang ilang estudyante, tulad ni Mash, Macaron at iba pa. Inutusan niya ang mga ito na kalabanin ng mga demons, habang haharapin naman niya si Innocent Zero. Kaya habang inilipat ni Wahlberg ang laban nila ni Innocent Zero sa himpapawid upang walang madamay, sinimulan ng harapin ng dalawang Divine Visionary ang mga demons, habang sumunod na rin ang tatlong mga estudyante. Subalit habang nakikipaglaban sila, napansin nila si Selwar na nagtayo ng isang mataas na tore at hawak ang isang bagay na puno ng patusok, na planong ibagsak sa buong arena. Kaya si Mash na nakatunganga ay agad na inutusan ni Dot na pigilan si Selwar, kung saan agad naman itong umalis upang tumungo sa kalaban. Subalit imbis na akyatin ang tore, ay pinagsisipa niya lamang ito gamit ang kanyang mga malalakas na sipa, hanggang sa lumiit ito at makaharap niya si Selwar. Gumamit si Selwar ng malupit na pagbati sa muli nilang pagkikita ni Mash, subalit bigla siyang natameme nang malaman na nakalimutan na pala siya ng bida. Samantala, habang busy sila sa pakikipagbuno sa mga demons, nagtaka si Dot kung bakit may baby sa gitna ng laban. Subalit bigla na lamang itong nagpalitan nyo sa pagiging isang bakulaw, at ginawang baby si Dot na hindi makapag-cast ng kanyang magic. Dahil takot siya kay alias Seater Baby, kumaripas si Dot ng takbo patungo kay Lance upang humingi ng tulong. Subalit bigla silang inatake ni Seater Baby na planong gawing baby din si Lance, kung saan dahil sa naging kakulitan ni Dot ay nag-transform din si Lance sa pagiging isang baby. Ngayon ay pareho na silang tumakbo para sa kanilang mga buhay, habang nagyayabang si Seater Baby, na binawasan niya ang kanilang magic ng 70%. Subalit nang umatake ulit si Seater Baby ay bigla itong bumagsak sa lupa, kung saan dahil sa ginawang paglantad nito tungkol sa pagbawas sa kanilang mahika, ay naisip ni Lance na gamitin ang natitirang 10% ng kanyang mahika. Dito na bumilib sa kanya si Dot at napagtanto na talagang genius nga ang kanyang tropa, habang bumalik naman sila sa normal. Habang papunta sa labanan, naitanong ni Ferrey kay Rio kung anong relasyon ni Innocent Zero kay Wahlberg. Ibinunyag ni Rio na si Wahlberg at Innocent Zero ay ang naging mga pinakamahuhusay na estudyante ng pinakamalakas na wizard at ang may mahalagang papel sa pagbuo ng Divine Visionaries, na nagngangalang Adam. Samantala, ibinunyag ni Innocent Zero ang kanyang walang mukha at pagkatapos ay bumalik din siya sa kanyang orihinal na anyo, habang tinatanong kay Wahlberg kung nakikita pa din siya nito bilang isang kaibigan. Hindi makapaniwala si Wahlberg na inabandonan na nito ang kanyang pagiging tao, subalit sinabi ni Innocent Zero na siya ang pinakamakataong nilalang na may mga walang hanggang kasakiman, partikular na rito ang pagkuha sa kanyang anak at ang patayin si Wahlberg. Biglang nag-cast si Innocent Zero ng isang pinagbabawal na spell na tinatawag na Times Living Dead, at lumabas rito ang isang kabaong na nakakadena, na nagdulot ng pagkabigla kay Wahlberg. Samantala, dahil sa pagkakatuklas ni Selwar na nakalimutan na pala siya ng bida, sinubukan niyang atakihin si Mash gamit ang kanyang Carbo Magic. Subalit ikinagulat ni Selwar nang makitang madali lamang itong iniiwasan ni Mash sa pamamagitan ng pagtakbo patungo sa kanya, hanggang sa makalapit ang bida at binigyan ng isang malakas na suntok ang kalaban. Ngayon ay naaalala na ni Mash na si Selwar ay ang dati niyang nakalaban, subalit hindi na sa kanya gagana ang mga lumang diskarte nito. Sa kabilang eksena, natuklasan natin na si Adam ang nagpakilala ng mahika sa mundo at ang nagtatag ng Bureau of Magic, na nagpataas sa kanya bilang pinaka-maimpluwensyang mage sa kasaysayan. Nagbigay din siya ng tulong panlipunan sa mga hindi makagamit ng magic, at itinuro sa kanyang mga estudyante ang kahalagahan ng pagprotekta sa mga mahihina, na itinuturing na tungkulin ng isang malakas na mage. Subalit ngayon, ay makakaharap ni Wahlberg ang reincarnation ng kanyang dating guro, at ito ay kinokontrol ng isa sa mga tauhan ni Innocent Zero, ang puppet master na si Necros. Habang si Necros na ang magiging kalaban ng headmaster, ginamit nito ang dark magic ni Adam upang umatake, na nagawa namang masangga ni Wahlberg. Subalit walang balak umatras si Wahlberg, kahit na kailangan pa niyang kalabanin ang kanyang dating guro, at ipinahayag na sapat ang kanyang lakas upang talunin si Adam. Gayunpaman, tiwala si Necros na ang dark magic ni Adam ang magwawagi sa laban, kung saan ginamit niya ang magic na Dark Snake upang ipakita kay Wahlberg kung gaano ito kalakas.
Ipinahayag ni Necros na hindi kayang matapatan ng ordinaryong mahika ang dark magic, kung saan kayang ipadala ang kahit anong tatamaan nito sa isang walang hanggan na kawalan. Subalit nang muling umatake ng Dark Snake si Necros ay tinabla lamang ito ni Wahlberg, at ginamit ang mga bahagi ng kanyang wand upang tapyasin ang ulo ng kalaban. Kaya nang halos mabuang si Necros, ay pinatahan siya ni Wahlberg at sinabing hindi pa siya lilisan, dahil ipinadala niya lamang ang ilang bahagi ng kanyang katawan sa ibang lugar, kung saan may kakayahan siyang kontrolin ang espasyo. Dahil doon ay nabuhayan ng loob si Necros, kaya muli niyang ginamit si Adam upang gumawa ng malaking dark magic ball, at binato sa kanyang kalaban. Subalit tinipon ni Wahlberg ang maraming enerhiya upang gamitin ang kanyang space sacrifice magic, kung saan winasak lamang nito ang dark magic ball at nilamon ng buo sina Adam at Necros. Sa huli ay nagwagi si Wahlberg sa laban at hinamon si Innocent Zero na kanyang sunod na kakalabanin. Sa ibang dako, nang tanungin ni Mash si Selwar kung bakit interesado sa kanya si Innocent Zero, sinagot ito ni Selwar na dahil ito sa black magic na tinatawag na Forbidden Magical Body Construction. Ito ang magbibigay kay Innocent Zero ng Immortal Heart kapalit ng mga puso ng kanyang 6 na anak, kung saan isa si Mash sa mga nilikha ng kanyang ama upang magkaroon ng perpektong katawan. Subalit si Mash na walang masyadong reaksyon sa natuklasan ay nagpasya na lamang natulugan ng kanyang kalaban. Kaya nang gisingin siya ni Selwar ay agad niyang tinanong kung ito ba ay kanyang kapatid. Itinanggi ito ni Selwar at ipinahayag na isa lamang siyang clone na nilikha, para gamitin sa malaking plano ni Innocent Zero. Kaya ikinagalit ni Selwar na hindi interesado si Mash na mamatay upang gawing immortal ang kanilang ama, kung saan tinawag niyang isang basura ang bida. Subalit bigla siyang sinuntok ni Mash habang nagsasalita, at hinamon dahil sa pagtawag nitong walang halaga sa bida. Dahil dun, ay inilabas ni Selwar ang tunay na anyo ng kanyang wand, at lumabas ang isang sandata na may 4 na blade disc, na tinatawag niyang Hephaestus. Inilunsad ni Selwar ang 2 sa 4 na disc na sumusunod kung saan man pumunta ang target, subalit madali lamang iniiwasan ni Mash ang lahat ng pag-atake ng mga ito. Kaya nang napagtanto ito ni Selwar ay ipinadala niya ang karamihan ng kanyang lakas sa Black Diamond, na may planong ibagsak upang patayin lahat ng mga tao sa arena. Upang ma-counter ang plano ng kalaban, tumakbo si Mash ng mabilis paalis, habang nakasunod sa kanya ang 2 blade. Kaya habang nagtataka si Selwar kung tumakas ba si Mash sa kanilang laban, ay bigla itong lumitaw sa kanyang likuran at napagtanto na mabilis palang umikot si Mash sa paligid ng akademya. Naisip ni Selwar na nais ng bida na gamitin ang mga blade upang siya ang tamaan, kung kaya't ginawa niyang bato ang kanyang buong katawan. Kaya nang ito nga ang nangyari ay pinagtawanan ni Selwar si Mash, at sinabing ibibigay niya sa mga kakampi nito ang parehong kapalaran. Subalit napagtanto ni Selwar na naging cream puff ang ulo ni Mash at nagsimula itong tumayo, habang sinalpak ang maraming cream puff sa kanyang bunganga hanggang hindi na siya makahinga. Lumalabas na bago pala tamaan si Mash ng blade ay sinimulan na niyang sakalin si Selwar, kung saan lahat lamang ng nangyari ay epekto ng pagkawala ng hangin sa utak ng kalaban. Sa oras ding iyon ay tuluyang nawala ang blade at nawasak ang Black Diamond na banta sa buong arena, at nagawang matalo ni Mash si Selwar na bumubula pa rin ang bibig. Samantala, habang malapit nang makarating ang 2 sa arena, ay bigla na lamang tumigil si Neri dahil sa time spell ni Innocent Zero. Kaya si Rio na hindi naapektuhan ng spell dahil sapat ang kanyang lakas, ay agad na tumuloy sa arena at masayang natuklasan na ligtas ang lahat, habang natalo na din ng mga ito ang mga demons at si Selwar na nasa tabi ni Mash. Matapos ipaabot sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon tungkol sa hindi malaman kung saang lugar naglalaban ngayon sina Wahlberg at Innocent Zero, nagboluntaryo si Mash na hanapin ito, na agad naman siyang umalis. Naisipan naman ni Orter na i-interrogate si Selwar upang malaman kung anong plano ni Innocent Zero, subalit bigla itong nawala matapos niyang atakihin. Napagtanto nila na baka mayroon pang isa pang tauhan ni Innocent Zero sa paligid ng arena na gumawa nito, kaya naisip nilang imbestigahan ang paligid ng arena. Samantala, nagsimula naman ng maglaban ang 2 makapangyarihan na mga mage, kung saan ipinakita nila ang kani-kanilang mga personal na mahika. Subalit dahil marunong gumamit si Innocent Zero ng time magic, ay nagawa niyang pabilisin ang pagtanda ng kalahating katawan ni Wahlberg. Gayunpaman,
Hindi natinag ang headmaster at gumamit siya ng sandamukal na space magic upang ikulong si Innocent Zero, subalit nagawa pa din itong makatakas sa pamamagitan ng pagtigil ng oras, bago ito tamaan ng kanyang mga atake. Bilang ganti, tuluyan ng winasak ni Innocent Zero ang kaliwang braso ni Wahlberg gamit ang time magic, at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa kanyang dating kaibigan. Dahil dun, naalala ni Wahlberg ang kanyang kabataan na nag-iisa at walang tiwala sa sarili dahil sa kanyang karamdaman at mababang marka, kaya't naisip niya na huwag na lamang pumasok sa paaralan at hindi na makisalamuha sa iba. Subalit dahil sa regular na pagbisita ng kanyang guro at pagbibigay ng payo, unti-unting nagbago ang kanyang damdamin, kung saan natutuwa siya na malaman na may nagmamalasakit pala sa kanya, kaya't nagpas siyang bumalik sa paaralan. Sa kasalukuyan, hindi tatalikuran ni Wahlberg ang mga mahihina tulad ng tinuro sa kanya ng kanyang guro, kung saan ginamit niya ang kanyang pinakamakapangyarihan na magic, na tinatawag na Space's Third. At pagkatapos ay lumabas ang tila isang giant mech na tinatawag na Uranus Inclination, na nagbubukas sa tila godlike na kapangyarihan ni Wahlberg. Bukod sa hindi gumagana ang kahit anong atake sa space-like dimension ni Wahlberg, sinimulan na niyang ihanda si Uranus upang burahin na si Innocent Zero sa mundo. Subalit bigla na lamang huminto ang Uranus kasama na si Wahlberg, kung saan sinabi ni Innocent Zero na walang magagawa ang kanyang atake sa taong kayang kumontrol ng oras. Dahil doon ay nagawang makaatake ni Innocent Zero sa space-like dimension ni Wahlberg, at muli niyang ipinagpatuloy ang oras. Gayunpaman, kahit sugatan na ang headmaster, ay muling nagpatuloy ang Uranus sa paghanda nito ng malakas na atake, habang ibinigay na ni Wahlberg ang lahat ng natitira niyang lakas upang burahin si Innocent Zero sa mundo at magawang mailigtas ang mga taong mahalaga sa kanya, kahit ito pa ay magdulot ng kanyang pagkasawi. Pinakawalan ni Wahlberg ang isang napakalakas na atake na lumamon sa kanilang dalawa, habang nagliwanag ito hindi lamang sa buong arena, pati na rin sa iba't ibang lugar sa bansa. Gayunpaman, matapos ang malakas na liwanag, nakita ni Wahlberg na maayos at wala man lang galaw si Innocent Zero. Habang napagtanto niya na simpleng ibinalik ni Innocent Zero ang nangyaring pagsabog gamit ang time magic, nagsimula itong umatake na maraming kanay, na ikinalaglag ng kanyang wand sa lupa. Dahil dun, ay abot kamay na ni Innocent Zero ang panalo, habang si Wahlberg naman ay handa ng mamatay at isuko ang lahat ng sinimulan ng kanyang dating guro. Subalit bigla na lamang lumitaw si Mash mula kung saan, na ikinagulat ni Wahlberg. Muling pinaalalahanan ni Mash ang headmaster tungkol sa kanilang dating usapan, kung saan muli niyang inulit na tatalunin niya ang sinumang malakas na kalaban, gamit ang kanyang kamao. At kung nagtataka kayo kung paano siya nakakalipad, ay ipinagaspas na naman ni Mash ng sobrang bilis ang kanyang mga paa. Samantala, habang nagtataka ang dalawang Divine Visionaries kung bakit bigla na lamang nawala ang kapangyarihan ni Wahlberg kanina, nagpa siya si Rio na hanapin ang headmaster upang tignan kung okay lang ito. Balik sa tatlong malalakas, ikinagalit ni Wahlberg ang pagdating ng bida dahil kasalukuyang target siya ni Innocent Zero, subalit sinabi ni Mash na gusto niya lamang tulungan ang mga matatanda. Nang tanggihan ni Mash ang paghikayat sa kanya ng kanyang daddy na sumama, binalot sila nito sa isang dark sphere, kung saan planong kunin ni Innocent Zero ang personal na magic ni Wahlberg, tulad na lamang ng ginawa niya sa kanilang dating guro. Bagamat nagawa nilang makalabas mula sa Dark Sphere, sinabi ni Innocent Zero na masyado na silang huli, dahil napasakamay niya na ang space magic ni Wahlberg. Ginamit nito ang space sacrifice upang tapyasin ang isang bundok, kung saan napagtanto ni Wahlberg na ang bersyon ni Innocent Zero ng kanyang kapangyarihan ay mas malakas. Sinubukan maglunsad ni Mash ng ilang serye ng atake, subalit wala itong epekto sa kanyang daddy, kung saan nagawa pa nitong hawakan ang kanyang kamao at kamuntikan pang lamunin ng dark magic ang kanyang paa. Sinubukan gumanti ni Innocent Zero, subalit nagsimulang bumigay ang kanyang katawan dahil sa dami ng kapangyarihan nitong inabsorb. Doon na napagtanto ni Wahlberg kung bakit nais makuha ni Innocent Zero si Mash, dahil upang makagawa ng perpektong katawan na kayang hawakan ng lahat ng kapangyarihan. Napaisip si Wahlberg sa kasalukuyang kalagayan ni Innocent Zero at nagtataka kung maaari na ba nilang talunin ito, subalit biglang binuksan ni Innocent Zero ang isang portal at sinabi na nais niyang ituloy ang kanilang laban sa ibang pagkakataon, upang makapag-adjust sa kanyang bagong katawan. Subalit bago ito umalis,
Naglunsad si Innocent Zero ng isang magic patungo sa arena, na nagresulta sa mga demons na mawala at pag-isahin, hanggang sa lumabas ang isang malaking bersyon nito na planong wasakin ang buong nayon. Nais itong pigilan ni Wahlberg, subalit dahil sa kawalan ng lakas ay bumigay na din ang kanyang katawan, buti na lang ay sinagip siya ng bagong dating na si Ryo, habang si Mash naman ay papunta na sa lokasyon ng halimaw. Sa tuluyang pag-alis ni Innocent Zero, ay tuluyan na ding nawala ang kanyang time spell at nagpagalaw sa lahat ng tao sa arena, subalit nagimbal ang mga ito nang makita ang malaking halimaw sa harapan nila. Sinuntok ng halimaw ang pader ng akademya at nagresulta ito sa pagtalsik ng mga bato patungo sa arena, subalit pinigilan ng mga ito ni Lance at ni Macaron, gamit ang kanilang mga personal na magic. Ngunit sa patuloy na paglapit ng halimaw sa arena ay pinalikas na ni Macaron ang lahat ng tao kasama na sina Lemon at Finn, habang sinubukan naman atakihin ni Dot ang halimaw, subalit protektado pala ito ng isang magic barrier. Habang protektado rin pala ang pintuan ng arena ng magic barrier, naniniwala si Caldo na ang gumawa nito ay ang magic user na nag-alis din kay Cellwar kanina. Kaya kasama si Dot, umalis sila ni Caldo upang tulungan si Orter na hanapin ang salarin. Kaya habang papalapit ang halimaw at nagkukumahog ng makalabas ang mga estudyante, naghanda na ito ng malakas na suntok na wawasak sa pagmumukha ng mga estudyante. Subalit bago pa man tumama kay Finn ang kamao ng halimaw, ay napansin ng lahat na tila may pumipigil at humahatak rito. Kaya nang tignan ito nila Finn at Lemon kung anong nangyayari, nakita nila si Mash na nakikipaglaro ng tug of war sa dambuhalang halimaw. Nang nakiisyoso na rin ang iba pang mga estudyante sa laban ni Mash, napagtanto nila na siya ang mag-aaral na hindi marunong gumamit ng magic, at napatanong kung may lugar ba ang katulad niya sa mundo. Subalit matapos makita ng lahat na ibinibigay ni Mash ang lahat ng kanyang makakaya upang sila ay mailigtas at ang buong akademya, nagsimulang mag-cheer ang mga kaibigan ng bida, hanggang sa sumama na rin ang lahat ng estudyante sa arena. Sa ilang inspirasyon mula sa kanyang mga kapwa estudyante, lalong lumakas si Mash at nagawang may indayog pa itaas ang halimaw, habang inihagis ito sa bundok ng Sierra Madre at saka sumabog. Napuno ng hiyawan ng buong arena sa ginawang kabayanihan ng bida, habang dumating naman sina Lemon upang gantimpalaan si Mash ng isang halik, ngunit mas gusto nitong halikan ang kanyang cream puff. Samantala, nang magising naman si Wahlberg mula sa ospital, ipinarating ni Ryo ang ginawang kabayanihan ni Mash. Doon naisip ni Wahlberg, na si Mash ang pinakaangkop na magpatuloy ng pangarap ng kanyang dating guro. Sa ibang dako, nahanap na nina Dot at Caldo ang may gawa ng magic barrier, subalit biglang dumating si Orter at pinatay ito. Dismayado si Orter kay Caldo dahil sa ginawang pagtanggap nito kay Mash, ngunit tinutulan ito ng Divine Visionary, at sinabing darating din ang araw na matatanggap niya ang bida. Lumipas ang ilang araw, kumalat sa buong mundo ang balita sa naging pagdating ni Innocent Zero sa Eastern Magic Academy. Habang ang nakasaad sa balita ay ang mga Divine Visionaries ang nagpaalis rito, maraming tao ang salungat sa kwentong ito. Kaya si Mash na sentro ng pangyayari, ay pumunta muna ng beach upang magpalamig. Nagpahayag ng pangamba sina Finn kung anong mangyayari sa kinabukasan ni Mash, dahil sa pagkakatuklas na siya ay anak ni Innocent Zero. Subalit sila ay ginulat ni Wahlberg, na nagawa pang makapagdagat kahit na ito ay hindi pa masyadong magaling sa kanyang mga sugat. Sinabi ni Wahlberg, na hindi makakamtan ni Mash ang kapayapaan na kanyang inaasam, hanggat hindi nila napapabagsak si Innocent Zero. Habang ang kasalukuyang kapangyarihan ni Innocent Zero ay maituturing na pinakamalakas sa buong mundo, ipinabatid din ni Wahlberg na may 5 pa itong mga anak, na kayang tumapat sa kanyang kapangyarihan o mas malakas pa sa kanya. Bagamat maliit lamang ang kanilang pag-asa, naniniwala si Wahlberg na kayang talunin ni Mash ang kanyang mga kapatid at ang daddy, sa pamamagitan ng kanyang lakas at diwa. Ipinangako naman ni Mash na patutumbahin niya ang lahat ng kalaban gamit ang kanyang mga muscles, at pagkatapos ay lahat sila ay makakagraduate mula sa paaralan. Gayunpaman, sinabi ni Lance na kailangan niya munang ipasa ang final semester exam, na biglang ikinatakot ni Mash. Bumalik sila ng akademya upang tulungan siya sa pag-aaral, subalit matapos ang ilang serye ng mock exam, natuklasan nila kung gaano kabobo ang bida. Nag-offer ang 4 na tulungan siyang mag-aral at ibinigay ang lahat ng mga aralin na kailangan niyang matutunan, subalit sa sobrang dami ng impormasyon ay hindi na kinaya ng kanyang utak at sumabog na ang kanyang ulo.
Gayunpaman, nagpatuloy si Mash sa pag-aaral habang binabantayan siya ng 4, subalit nang makakuha siya ng pagkakataon ay nagawa niyang makatakas palayo. Sa kabila ng payo ni Lance na hayaan na lamang ito, nagpa siya pa din si Finn na hanapin si Mash, kung saan nakita niya ito na nakabaon ng katawan sa lupa na parang biglet. Humingi na paumanhin si Mash at sinabing hindi talaga para sa kanya ang pag-aaral, subalit hinikayat siya ni Finn na gawin ang lahat ng kanyang makakaya, dahil nais nitong makapagtapos sila ng sabay. Dahil doon ay nabuhayan si Mash ng loob at nakapagpas siyang ituloy ang kanyang pag-aaral, habang humingi din siya ng paumanhin sa 3. Ipinagpatuloy ni Mash ang kanyang pag-aaral habang tinutulungan siya ng kanyang mga kaibigan, hanggang sa dumating ang araw ng exam. Nasagutan naman ni Mash ang kaya niyang sagutan, habang sa iba ay bahala na si Batman. Kaya nang tawagin siya ng kanyang guro at ibigay ang kanyang mga test papers, ay pinuri siya nito sa kanyang ginawang pagsisikap, dahil natuklasan ni Mash na nakapasa siya sa pagsusulit. Subalit habang sila ay nagdidiwang sa tagumpay ni Mash, biglang dumating si Bambo, at may dala itong masamang balita. Sa kabila ng pagkontrol ng mga Divine Visionaries sa pagkalat ng balita tungkol sa isang non-magic user, umabot pa rin ito sa mga mamamayan at natuklasan na pinayagang mag-aral ito sa akademya. Hindi na nakatiis si Lemon at pinatahimik ang mga galit na mamamayan, habang ipinagtanggol niya si Mash at sinabing hindi dapat hinuhusgahan ang halaga ng isang tao, batay sa kanilang kakayahan sa magic. Lumabas na rin si Dot at nagpakilala ito bilang isang agent ni Mash, kung saan binasahan niya ang mga ito ng isang nasusulat, at ibinigay ang dapat para sa kanila. Ito lamang ay nagpagalit ng husto sa mga hindi makaintinding mamamayan, at binato si Lemon ng bato sa ulo. Dahil doon, ay muling naalala ni Lemon ang unang pagkikita nila ni Mash, kung saan sinabi niya sa karamihan na mabait na tao ang bida at tatanggapin niya ang kahit anong parusa kasama siya. Kaya ang isang lalaki na mukhang daga at may balak palang hulihin si Mash upang sumikat sa social media, ay muling hinikayat ang mga tao na batuhin si Lemon. Doon na iniligtas ni Mash si Lemon at pinagsasalo lahat ng mga bato at dinurog ang mga ito, habang tagumpay naman ang lalaki na palabasin ang bida at gumamit ng prison wall magic upang hindi na ito makatakas. Subalit pinagbubutas lamang ito ni Mash gamit ang kanyang isang daliri hanggang sa makagawa siya ng hugis pinto, habang binalik niya naman ito sa lalaki, at ito ang ikunulong sa sarili nitong kulungan. Sinabi ni Mash sa karamihan na balak niyang maging pinakamahusay sa Magic Realm, kung saan patutunayan niya ito sa kanila kahit siya pa ay hindi makagamit ng magic. Dumating naman si Wahlberg upang patigilin ang kaguluhan, at sinabihan ng karamihan na ang kaso ni Mash ay tatalakayin pagkatapos ng Divine Visionary exam. Pagkatapos ay sinabi ni Wahlberg kay Mash kung gaano kabihirang magkaroon ng mga taong nag-aalala gaya ng kanyang mga kaibigan. Kaya hiniling niya kay Mash na ipasa ang pagsusulit para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan at makamit ang kanyang pangarap sa buhay. Nangako naman si Mash na makakamit niya ang pagiging isang Divine Visionary, at tatalunin ang lahat gamit ang kanyang mga kamao. At dito na nagtatapos ang Season 2 ng anime. Maraming salamat sa panonood. Like and share naman dyan. At shoutout sa inyo mga Lodi.